Utang na loob, maawa ka. Maawa ka sa future ng Pilipinas. Maawa ka sa mga kabataan na wala nang kakainin. Nasa 150 million pesos ang nasayang na kanilang ginasto sa mga na-imprinta ng mga balota. Makikita mo sa daan sa Pilipinas, puro nagra-rugby ang mga kabataan. Alam mo niyo kung bakit? Pampalipas ng gutom. Kasi ang mga magulang nila, kung hindi walang trabaho, puro adik. Yan! Yan ang tatak PBBM! Hello mga kadunatik! Habang ginigipit si Inday Sara dahil lang sa confidential fund ng 125 million pesos, nako naman! At sinabi pa ng COA na wala ng problema, tuloy pati ang COA na imbestigahan. Eto naman Comelec, naglustay ng 150 million. As in, lustay talaga, walang silbi, nawala yung 150 million. Tapos, itong mga gahaman, itong mga buhayan nasa Kongreso, the House of Representatives, tahimik. Wala man lang isa sa kanila nagsalita about this. Panoorin natin yung video. Dante, wala bang ibang paraan para magamit pa yung mga balota na yan? Magandang tanghali Aga, wala nang ibang paraan para magamit yung mga nauna lang na imprentang balota. Sa katunayan nga, Aga, ay opisyal nang ipinatigil ng Commission on Elections o COMELEC sa National Printing Office o NPO kagabi ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sana para sa 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, nasa 150 million pesos ang nasayang na kanilang ginasto sa mga na-imprinta ng mga balota. Nakapag-imprinta na sila ng nasa 6 na milyong balota mula noong January 6. Kasama na dyan yung para sa overseas voting, local absentee voting, balota para sa Bangsamoro region na national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Gayon din ang mga balota na gagamitin sa Caraga region at test ballots. Kasama rin sa binayaran o pinagkagastusan ng COMELEC ang pasweldo sa mga taong nagtatrabaho sa loob ng NPO at iba pang peripherals. Kailangan nilang itigil ang ballot printing dahil mag-iimprenta ng panibago kung saan inaasahang ilalagay na ang pangalan ng 5 kumakandidato na nakakuha ng restraining order mula sa Korte Suprema. Kabilang narito si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Patuloy at lagi po namin paulit-ulit sinasabi na magko-comply, susundin natin ang anuman pong ipag-uutos sa atin ng Korte Suprema. Pinatigil muna kaagad natin ang printing. Number 2, ngayon iniinventaryo ang lahat ng mga balota. Makikita niyo po yan sa inyo pong live streaming na ginagawa po, ini-inventaryo, inaalam ilang kadami talaga ang naimprenta. Ang mga naunang naimprentang 6 na milyong mga balota ay kailangan itong sisirain sa pamamagitan ng spreading. Kung pwede na bang sirain. Muling namang tiniyak ng COMELEC na walang dapat ikababahala ang ating mga kababayan dahil kontrolado nila ang sitwasyon. Pwese, tulay ka babahala? Yung 150 million na yan, galing yan sa taxpayers? Wala ka babahala? Nako, nakakairita talaga. Grabe. 150 million. Biruin nyo yan mga kabayan, mga kadonatics. Ay, nako. Tuloy na tuloy rin anya ang automated elections sa kabila ng gipit na sila sa schedule ng pag-iimprenta ng mga balota. Aga, bukod nga dito sa maaring o dito sa gastos na nasayang ng Commission on Elections, isa pa sa epekto nitong temporary restraining order o TRO ng Korte Suprema, magbabago, may mga kumakandidato na apektado yung kanilang mga numero. So mula letter M, dahil Mustafa yung maaaring ipasok sa balota, itong si Subair Mustafa, kailangan niyang ipasok sa balota, letter M. So mula roon sa kanya, pababa, nasa 12 mga kumakandidato ang maaaring mapabago pa yung kanilang mga numero dahil nga papasok itong si Mustafa matapos na makakuha ng restraining order sa ating kataas-taasang hukuman. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Dante, ano yung epekto nitong inilabas na TRO ng Korte Suprema sa timeline ng paghahanda ng COMELEC para sa darating na eleksyon? Kasi alam natin, mayroon na lamang ilang buwan bago yung mismong halalan.
Yes, Aga, ang direkta talagang apektado dito sa inilabas na restraining order ng Korte Suprema ay itong pag-iimprenta ng mga balota dahil supposed to be ang ballot printing ay nagsimula ito sana noong December 2024 pa. Pero dahil hinihintay sana ng COMELEC na magkaroon pa ng desisyon yung mga pending, mga nakabinbing kaso sa kanila, kaya minove nila ito ng January 6. Magkagayon pa man, mayroon pang lumabas na temporary restraining order kahapon. So ang sinasabi dito ng COMELEC, talagang gipit na sila. At natanong nga natin kanina si Chairman Garcia ang worst scenario. Ano yung kumbaga pinakahuling date na talagang ito na yung final na dapat wala nang iba pang date kung saan mag-iimprenta ng balota. Sana raw ang kanilang pangarap, hindi naman nila ini-influensyahan o pinipressure ang Korte Suprema dito sa possible na kung mayroon pa silang ilalabas na TRO. Pero by next Monday daw. So ito ay, di tayo nagkakamali, January 20, yun na sana daw supposed to be ang huling final date na sila ay mag-imprinta ng balota tuloy-tuluyan hanggang sa April 14. Ang isa naman sa nabanggit nila dito aga dahil mukhang hectic na nga talaga yung schedule, sa halip na 2 makina ay gagamitin na raw nila yung 4 na nangyari? nakareserbang makina Hindi ng nagdaan. National Printing Office. Yung nga lang, kailangan pa rin itong may mga customized pa ito na kailangan mag-match siya doon sa makina naman o doon sa sistema nitong makina na ginamit ng mula sa South Korea. So dapat magkapareho para yung balotang ilalabas nito, i-imprenta ay pare-pareho lamang May magic doon na sa naman siguro dalawa lang mangyayari kasi yung ito. machine ngayon ginagamit. Nako. Tapos may naka-reserve pang 6. So yun yung plano nila. Sa mga plano nila, Kawawa dapat yung magamit na yung pinilaban 4 nito. para ma-meet nila yung kanilang schedule. Aga. Alam nyo ba, dahil nalustay yung 150 million, babalik na naman sila sa first printing. Another 150 million na naman. All in all, siguro nasa mga 300 million yan or more for sure ang malustay nila dahil sa kapabayaan, dahil sa kawalang hiyaan, dahil walang kwenta yung COMELEC natin, walang kwenta pa yung government natin, lahat na lang walang kwenta. Ngayon, parang may magic ang mangyayari. It's like a subliminal messaging. Yung nakondisyon yung utak mo na ito yung mga numero na iboboto mo. Ngayon, dahil nag-print sila ulit, nako, mag-iiba na naman yung mga numbers. Like PDP Laban. Okay, ito na sana, 38, 14. Ito na yung naka-condition sa mind ko na ito yung mga numero na iboboto ko. Nako! Pinalitan. Kawawang Pinas. Ngayon, street interview muna tayo. Ngayon, nagsalita ng taong bayan kung sino ang ipapanatili sa pwesto at sino yung pabababain. Let's watch the video. Sino ba dapat ang ma-impeach? Si PBBM o si VP Sara? PBBM! Period. PBBM, bumaba ka na. Utang na loob, maawa ka. Maawa ka sa future ng Pilipinas. Maawa ka sa mga kabataan na wala nang kakainin. Makikita mo sa daan sa Pilipinas, puro nagra-rugby ang mga kabataan. Alam mo niyo kung bakit? Pampalipas ng gutom. Kasi ang mga magulang nila, kung hindi walang trabaho, puro adik. Yan. Yan ang tatak PBBM. Diba? Kaya bumaba ka na sa pwesto, utang na loob, maawa ka sa mga Pilipino. Yung ginawa ni Apo Lakay, ang ginawa mo, tinripli mo yung ginawa ni Apo Lakay sa mga Pilipino. Utang na loob, bumaba ka na, parang awa mo na. BBM, si Marcos, Ferdinand Marcos ang dapat i-impeach. Diba? Si BBM! Bakit? Gano'n na nga Kita na ang resulta Ano bang nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ang gulo-gulo na. Super na. Nakakalungkot na. Kaya, malis ka na. Oo, dapat. Ay, nako. Second kotay. Kailangan mag-resign ka na. Masaya ka ba sa pamuno ni PBBM? Hindi. Bakit? Dahil maraming kurakot, mayaman sa kurakot, hindi po. Nagsisi ako na binoto ko siya. Kung pwede lang babawiin ko, punyeto siya. I share the Of course, same hindi. sentiment, madam. Bakit? Ay, syempre, Sara Duterte ako eh. Noon pa man, Sara Duterte na ako. Ipaglaban natin si Sara para hindi ma-impeach si Sara Duterte. No.
Because that's the reason why I left the Philippines. I stayed there for about 2 years. Pero nung nakita ko yung pamumuno niya, I came back here sa Japan kasi I don't see, yung parang ayoko magstay doon. PBBM, sino ba siya? Sino pala siya? Sino pala siya? Ang mga sinasabi nilang PBBM na yan ay nakilala ko yan noon dahil ako po ay tawag nito, nagbikini para sa kanya. Ngunit subalit dapat datapwat ay hindi namin nakuha ang mga kiliti ng aming mga puso dahil kami po ay nakikita namin ang pagbubudol ng ating kababayan kaya hindi ako natutuwa sa kanyang administrasyon. Ay, nako. BBM? If you're a man with dignity, ang taong bayan ang nagsasalita, what should you do now? And remember, mga butante mo to. At now, kinondem ka na. This is a disgrace. Of course, pahayahay muna bago bababa. Siguro, hakot muna. Hakot. Kawawang Pilipinas. Grabe. Alam niyo, patayan, araw-araw na lang talaga nakikita ko sa news. Like, kasi, hindi ito nangyayari sa panahon ni Tatay Digong ba? Ang namamatay sa panahon ni Tatay Digong, yung mga adik, yung mga kriminal. Ngayon, ay nako, lahat inosente. At ang CHR, tingnan nyo, walang tahimik lahat. Di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, grabe talaga ang ingay nila. Halos araw-araw may press conference sila. Ngayon, may nakita ka bang news about CHR? Kasi nga, walang namatay na kriminal, walang namatay na adik. They are for what? Criminal. Mga set ng mga... Ay, nako, Pinas, patay.